The next, yes, Congressman Akop. Before the Interjection next, lang to the issues raised by the Honorable Almario. Madam Go, tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Sorry. Kasi you can ask your lawyer na kung hindi naman connected dun sa mga kaso na i-file sa'yo, in numerous decisions of the Supreme Court, pwede kayong sumagot. Ano po ang kaso na hindi nyo pwedeng sagutin yung katanungan ko? You can ask. you can lawyer. confer with your lawyer. Your Honor, meron po kasi akong kaso po ng immigration po. Hindi, sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Di ba? Kasi nagtataka lang ako, ini-invoke mo palagi yung right against self-incrimination eh. Pero wala namang connection dun sa mga kasong pinahal sa iyo. Halimbawa, tinanong ko lang, nagpunta ka sa Malaysia, sabi mo, oo. Pero ngayon tinatanong ko, bakit hindi mo in-invoke? Ini-invoke mo ngayon yung right against self-incrimination mo. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. The next interpellator is Congressman Benny Abante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Hello, Cassie. Cassie and Alice. Hello. Oh. Makain ako ng hopya, oh. Ito. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Chinese po. ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Ako po You siguro have to Filipino. invoke the right of self-incrimination. Hindi po ako kumakain pa ng hopya. Thank you Ito, po. magkwentuhan lang tayo dito. Wala na yung mga legal-legal. Hindi mo kailangang abogado mo. Kwentuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba kayo? Pamilya niyo mayaman? Hindi naman po siguro na mayaman. Pero hindi kayo mahirap. Opo. Palagay natin, ikaw ay middle class. Eka nga, no? Opo. Ang magulang mo ay nagpunta ng Pilipinas. Kailan? Yung tatay ko po, hindi po ako masyado sure po kung kailan po talaga, Your Honor. Pero yung nanay mo, Ang sinabi po sa akin ng tatay ko po, actually lumaki po ako, wala pong kasamang nanay. so hindi mo kilala yung nanay mo? Hindi po. Oo, yung tatay mo lang ang kilala mo. Yung tatay ko po, ang kasama ko pong lumaki po. Sino ang Pilipino sa kanila? Sa kanilang dalawa? Yung tatay ko po ay Chinese at yung nanay ko po ay Filipino. So, ang nanay mo, Filipino, siya ba ay natural born o naturalized Filipino? Hindi ko na po alam, Your Honor. Hindi ko po siya nakasama lumaki po. Ang alam ko, Mr. Chair, dito ka lumaki sa Pilipinas, di ba? Opo, Mr. Chair. Dito ko pinanganak sa Pilipinas. Doon sa birth certificate, opo, nakalagay po sa Tarlac po. Pero kung Chinese yung tatay mo, nanay mo ay naturalized Filipino, ikaw rin ang magde-decide when you get to be 18 years old kung Filipino ka o Chinese, correct? I think, opo. So, anong 18 years old ka, ang pinili mo ay maging Pilipino.
Ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. So hindi ka nag-decide when you were 18 na ikaw ay gusto maging Pilipino? Your Honor, ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. Oh, hindi, teka. Nabanggit mo, ang iyong tatay ay Chinese eh. Ang nanay mo, Pilipina eh. Di ba? So, tama ba, Mr. Chair, na kinakailangan ang isang pinanganak ng banyaga at ang nanay po ay Pilipino, automatic ba na siya ay Pilipino, Mr. Chair? Palagi tanong nga yung abogado mo kung automatic na ikaw ay Pilipino, kung ang nanay mo ay Pilipino. Opo, natural born po pag natural born po ang nanay. Kapag ang nanay ay Pilipino. Opo, Your Honor. So hindi kayo masyadong mayaman, pero ikaw ay nagtapos ng high school sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Saan ka nagtapos ng high school? Your Honor, homeschool po ako. Mo si Rubilin, ano? Homeschool. Saan galing yung Rubilin na teacher mo? Saan galing siya? Anong school? Si Teacher Rubilin po, hindi po siya talaga galing sa school po, pero siya po yung nagturo po sa akin. Mong sabihin, tinuruan ka ng ni Rubilin na hindi mo alam kung siya talagang teacher o hindi. Your Honor, alam ko po siya isang teacher dahil siya po yung nagtuturo po sa Ang akin. alam ko sa homeschooling, dapat ang magtuturo sa'yo ay teacher din at dapat merong official na lisensya mula sa school. Opo, Your Honor. Pinaliwanag po sa akin last time po sa Senate. Yung sa akin po kasi parang tutorial po ang nangyari po sa amin. Saan nga galing yung school? Saan galing na school? Si Teacher Rubilin po, wala po siyang pinanggalingan po na school. Siya lang po yung nagturo po sa akin. Meron siya pinanggalingang school, hindi pwedeng wala eh. Wala po, Your Honor. Hindi mo alam. Wala po. Pero nagtapos ka ng high school. Hindi po, Your Honor. Hindi ka nagtapos ng high school. Hindi Hindi ka po. rin nakapag-college. Hindi po. Ay pareho pala kayo ni Cassandra. Si Cassandra, nag-graduate na elementary. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra, Hindi po ako nag-high school. dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay drop out sa school, di ba? Sa Opo. Pilipinas. Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Aba. Hindi po ako nakapag-high school, Aba, Mr. Chair. pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice, hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, 24 years old, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga senador. Oo. At umaharap kayo dito sa Kongreso. Ay hindi kami maaaring magalit sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Kanina tawa ka ng tawa, hindi ko alam anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is, hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mong magsalita. At ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Mula bata po, siguro po may nangyari pong white lies. Pero ngayon araw po, hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo, Your Honor. Kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-college, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school. Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace. Hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, meron po silang ina-alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't Kaya care kung anong invoke po to- allegations yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Okay. Sa kayo nakatira nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, ever since po nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm Tarlac, sa Bamban ba? Opo, Your Honor. Doon ka lumaki.
Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron? Barkada po na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm. For biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong ibig sabihin for security purposes hindi ka lumalabas For ng farm? biosecurity po. Ano yung biosecurity? Ano ibig sabihin Biosecurity nun? po, para iwas po magkasakit po yung mga baboy. Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Hindi ka naman, bio. Paano magkakasakit yung mga baboy? Oh, pinapaliwanag sa akin ni Kong Dan Fernandez kung ano yung bio, pinapaliwanag niya sa akin. Ibig sabihin, si Kong Fernandez, medyo sympathetic sa'yo. Oo. Yeah. Hindi, bio eh. Di ba? So, hindi ka pinapalabas dahil may mga alaga kang baboy. Opo. Yan po yung business po. So, wala kang barkadang anuman sa Babantarlak. Your Honor, bata po, wala po. Wala. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan. Meron po, supplier ng mais, Supplier ng saan? gamot. Taga saan? Taga Banban din. Meron pong taga-Bamban, meron din pong taga-Concepcion, Okay. taga-Kapas. Kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkada nung bata ka pa, paano ka naging mayor ng Bamban? Kasi alam mo, nung ako naging congressman, Opo. marami kong kaklase ron sa distrito ko eh. Opo. Oo, marami kong kaklase sa distrito ko. Wala akong masyadong kamag-anak, pero yung mga kaklase ko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Bakit? Your Honor, ang tumulong po sa akin, yung former po na mayor, minigay po niya sa akin yung line-up po niya at mga leaders po niya. Yung former mayor ang tumulong sa'yo. Opo. Anong pangalan po nung former mayor? Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano. Opo. Siya po yung barkada nyo, Miss Alice. Opo, kaibigan. Opo. Yung pong acting mayor ngayon, na vice mayor dati, siya po yung barkada nyo rin. Acting mayor po na vice mayor po dati, siya po yung ka-line up ko po. Barkada mo rin siya. Opo, kakilala ko Andito rin siya, po. Mr. Chair, no? Opo. Yung pong acting mayor po ng Bambantarlak, sino po sila? Ano nga po? Ayan, kayo po. Oo. Ito po bang si Miss Alice Goo, barkada nyo? Mr. Chair, bago po siya sumagot, hindi pa ata nakapag-oath si Mayor. Ay, nakapag-oath na po ba kayo? Opo, Mr. Chair. Nakapag-oath na. Barkada niyo po ba si Miss Alice? Naging kakilala ko po nung ako'y mayor 2001. Siya po Noong 2001, nakilala niyo. Sa paanong paraan niyo nakilala? Nagpunta po sa aking opisina nung ako'y mayor. Nag-apply po ng permit para sa kanyang piggery. Ano pong pangalan niyo? Leonardo Cruz Anunciacion. So, hindi po kayo ang nagpatakbo kay Miss Alice bilang mayor. Hindi po. Yung dating mayor na Feliciano, bago siya naging mayor. Bago po kayo naging mayor. Bago po ako naging mayor, Kayo po yung naging mayor, correct? opo, noong 2001 po. Nung bago kayo naging mayor, ang mayor po si Feliciano, correct? Hindi po. Sino po yung tinutukoy ni Miss Alice na nagpatakbo sa kanya bilang mayor? Si John Feliciano po. Sino po siya? Naging mayor po siya, di ba? Opo, naging mayor siya po after me po. Ano po yon? After me po, siya po naging mayor. Pagkatapos po ninyo naging mayor siya. Opo, si Mayor John Feliciano. Okay. Since po kayo naging mayor, ano pong pangalan niyo uli, Mayor? Mayor Leonardo Cruz Anunciacion. Mayor Leonardo Cruz. Since naging mayor po kayo dati, bakit po kayo tumakbo bilang vice mayor ni Miss Alice? Kasi po, kinuha po ako ni dating Mayor John Feliciano upang maging teammate ko po siya bilang mayor. Ano po yon?
Kinuha po ako ni Mayor John Feliciano para siya po ang magiging mayor ko. Bilang vice Kinuha mayor po ako. kayo ni Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano para maging Partner ko po siya ni... partner ni Miss Alice bilang vice mayor ng Bamban. Opo. At si Alice po ang mayor. Opo. Ganun po. Okay. Bakit po kayo pumayag? Naging mayor na po kayo eh. Bakit po kayo pumayag na maging running mate ni Miss Alice na vice mayor? Para yatang bumaba kayo ng ranggo. Di ba? Nung araw, vice mayor po kayo. Pagkatapos po, nagpahinga na kayo. Binaba niyo yung ranggo nyo. Naging vice mayor kayo ni Miss Alice. Bakit po kaya? Ano po ang dahilan? Ay, okay lang po kasi naging third termer po ako ng mayor. So, wala na po akong trabaho noon. So, kinuha po ako ni Mayor John Feliciano upang siya po ang magiging partner ko po. Kaya ako naman po, pumayag ako dahil po marami po akong mga kakilala at marami po akong supporter. Kaya yung mga supporter ko po, ibinigay ko po sa kanya po kay Mayor Alice Goo. Pero hindi niyo po alam si Miss Alice Goo ay involved sa Pogo sa Bamban. Ay, hindi ko po alam. Hindi niyo alam. Your Honor, hindi ko po alam. Pero nung kayo'y kausap ko, I think, kayo nakausap ko na dito, di ba? Nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo yung sarili O, yun lang po. na acting mayor. Ano po? Yes po. Tinanong ko kayo kung ano ang involvement niyo sa Pogo. Ang sabi niyo wala, di ba? Pero alam niyo may Pogo. Alam ko Alam po, niyo po yun, may Pogo. Hindi, parang hindi pwedeng hindi niyo alam eh. ang Pogo po, alam ko po, is illegal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko ho yun eh. Kaya alam nyo rin. Ano po, hindi ba? Alam ko po yung Pogo is legal po. Alam nyo yung Pogo legal. Yes po. Sino po yung may-ari nun? Ang alam ko po, ang may-ari doon, na nung po ako'y vice mayor, nag-apply po sila ng resolution para bigyan po namin ng resolution para po yung pong sungwang technology na binigyan namin po resolution. Yun po ang aming ginawa noon nung ako'y vice mayor. Nung kayo po yung vice mayor. Opo. Okay. Hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang Pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa bayan? Ano po? Alam ko po, mayroon po lisensya sa PubCorp. Sino po nagbigay na lisensya? Alam ko po yung PubCorp po. Yung PubCorp? Alam po namin meron Pero po. hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din, di po ba? Siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse? Yung mayor. kami po ang Sangguniang Bayan. Ang Sangguniang Bayan. Siyempre, may basbas ng mayor. Siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Si Mayor Alice Goo ang nag-request ng Pogo Opo, para na sa... bigyan ng lisensya ng Sangguniang Bayan at ang PubCorp ang nagbigay na lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong Pogo sa Bamban at siya ang nag-request na ang Pogong yan ay sang-ayunan ng Sangguniang Bayan at kayo ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Opo, at bilang Vice Mayor po, in-endorse po nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng Siguro resolution. Siguro walang binibigay yung Pogo sa Sangguniang Bayan, no? Hindi ko Hindi, huwag kayong tatawa Wala sa po. akin. Wala po, Your Honor. Alam ko po ang kalakaran sa LGU. Mayor, alam ko, wag niyo po kaming gagawin tanga dito. Alam ko, ito naging mayor po ito eh. Oo. Kaya ang tanong ko lang sa inyo, ito, siguro, hindi ko naman sinasabi sa inyo meron eh. Wag mo niyo akong tatawanan. Hindi. Ang inaano ko lang siguro po, wala naman kayo natanggap sa Pogo Road na binigay niyo ng lisensya, ano? Ay, wala po. Wala po. Salamat po at
Nagsasabi kayo ng totoo. Ha? So, Miss Alice, tama po ba yung sinasabi ni Mayor Orleo? Regarding naman po dun sa sinabi po ni Acting Mayor Anunciacion po, hindi po ako yung kausap po nila. Alin yun? Hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag-endorso ng Pogo at Sangguniang Bayan. Yung Pogo po na Junior 1 po, nag-apply po ng resolution po sa kanila. Ang sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-endorso at Sangguniang Bayan ng Pogo. Oo, hindi. Hindi po. So, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Teka, sabi mo. Yes, oo, hindi. Nag-isinungaling po yung Acting Mayor. Ang sabi ulitin ko sa inyo ang sabi ng Acting Mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ng PAGCOR at inendorso nyo sa Sangguniang Bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Naka-teammate mo nung tumabo kang Mayor. Nagsisinungaling, oo, hindi. Your Honor, You're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath, Opo, and if you answer me, nagsisinungaling ba yung Acting Mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya Sinabi niya ikaw nag-endorse You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung Mayor. Nagsisinungaling yung Acting Mayor. Your Honor, Teka, bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung Mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko, nagsisinungaling yung Acting Mayor, o hindi? Your Honor, hindi ko po alam kung... Oo o hindi? Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Hindi ka nag-endorse. Tama. Yun ang sabi mo, di ba? Ang sabi nung Acting Mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko Tagalog pa nga di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse, sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-endorse, lagi sinungaling yung Acting Mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Huwag mong babaguhin tong... Ano ba naman? Sabihin mo lang yes or no. Yes or no lang, ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko para kang yung sa budget hearing ng DepEd Ulitin ko ang tanong ko ang sabi ng Acting Mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nag-isinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nag-isinungaling. Teka. I think Hindi ka better nagsisinungaling. Opo, I think Your Honor, better tanungin po natin siya. Dito. Hindi po. Mr. Chair. Point of order, Mr. Chair. What is the point of order? Can we remind the resource person that when a member of this Congress is speaking, he should keep her or his mouth shut? Okay, sa lahat ng resource persons, you are reminded that bago po kayo magsalita, hintayin niyong i-recognize kayo ng chair. Okay? Chairman. Maliwanag po yan. Yes, Congressman. Another reminder, Mr. Chairman, to Miss Aka Alice Go. Ma'am, don't tell this committee, all the members of this committee what to do. Kasi po, di pa ako dumating sa iyo, pero lahat mamaya, lahat pati kaso mo, and akala mo hindi kita ipapakontempt? Papakontempt kita dito. Ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Chairman, let me ask lang, Mayor. Yes, sir. Mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Aka Alice Go endorse that document? May kasama ka ba na pwedeng mag-testify to corroborate your statement? Ang si Councilor Rene Rivera po, ganito po yun Kinausap po
daw ni Mayor Alice Goo, si Honorable Councilor Rene Rivera, para po ma-agenda po itong sungwang technology po. Mr. Chair, ilan po, sinabi niya, sinabi daw, ginamit mo yung daw. Huwag mo nang sasabihin yung daw, alam mo ikaw naman Apo, Mayor, pambira ka naman Hindi po. Mr. Chair, ginagawa kaming tanga ni acting mayor dito Hindi po, sir. Hindi po. Hindi po. Oo. Hindi po ako high school graduate. Matalino ito Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, di ba? Hindi po ba? Hindi po ba? Ganito po yun, Mr. Chair. Sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko pong sabihin, Mr. Chair, na gusto kong malaman kung sino nag-isinungaling sa inyo. Sapagkat ang sabi po ni Congressman Paduano, we can cite any of you in contempt. Gusto kong sabihin po ninyo, bilang kapwa Pilipino at bilang kapwa public official, ang totoo, dito po, under oath po kayo. Oo. Sige po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayos. Sir, pwede pong pakiulit, Your Honor. Ganito po. You mentioned about a certain councilor that will testify and corroborate your statement that it is Aka Alice Go that endorsed such document. Sinong councilor ngayon? Si Councilor Rene Rivera po. Nandito ba siya ngayon? Wala po siya. Wala siya. But, Mr. Chairman, can we invite just to corroborate because I think it is not the mayor now is lying. It is Aka Alice Go is lying. So, may we invite Mr. Chairman the next hearing? Comsec, please take note. Yes. May I continue, Mr. Okay, Chair? please proceed. Okay. So, ulitin ko yung tanong alam na lang So, sino ang nagsisinungaling sa inyo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si acting mayor ang nagsisinungaling. Opo, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung acting mayor po ang nagsisinungaling at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting mayor, ano po masasabi niyo dyan? Kasi po ganito yung... Sinungaling daw po kayo. Kasi po ganito po yun, Chair. Tinawagin po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goo itong sungwang technology po para susunod na session po na bigyan namin pong lono. Totoo po ba yun, Miss Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo. Your Honor, hindi ko po alam yun. Hindi mo alam. Okay. Mr. Chair, can I Acting Mayor, sino po ang nag-apply ng lisensya sa PAGCOR ng Pogo? Alam niyo po ba? Dapat alam po yan ng Sangguniang Bayan. Hindi ko po alam. Siguro po pag dumating po si Rene Rivera po dito sa ating session sa susunod, siya po ang nakakaalam. Sige po. Mr. Chairman? Miss Chairman? Miss Alice? Wait, please. Please kindly wrap up, Congressman Abante, so that we can follow the list of interpellators. However, any of the members may call the attention of the chair if they want to say anything related to what was being discussed. Of course, with the indulgence of the member who has the floor. No? So, may I continue, Mr. Chair? please proceed, and then later we will recognize Congressman Franz. Okay. Ang pinapanggit mo, Ms. Goo, kayo ay Pilipina. Pero bakit sa lahat ng nakita kong korporasyon, kung saan kayo ay kasama, puro mga Chinese ang kasama nyo? Bakit po? Wala ba kayong tiwala sa Pilipino? May Filipino naman po kasama po, Your Honor.
puro Chinese yung kasama mo ron eh. May Pilipino ron sa korporasyon sapagkat kailangan may 60% na take ang mga Pilipino ron sa korporasyon. Pero nakikita ko, puro Chinese ang kasama mo. Bakit? Wala ka bang tiwala sa Pilipino? Malaki po tiwala ko po sa Filipino. May mga Filipino naman po na kasama po sa corporation po. Wala. Kinakailangan makita mo uli. Nakikita ko puro mga may iksi ang apelyido eh. Kayo naman, no? Magaling kayong magsanungaling. Ito po bang nasa China Bank na ito? Ano yung ngayong figure dito? Pirma nyo to? Pirma nyo po ba ito? Sa China Bank. Ito ba'y pirma nyo? Secretariat, can you please show the document? And kindly wrap up, Congressman Abante. Thank you. Importante lang po ito. Ito. Paki-identify lang ko kung pirma nyo. Huwag nyo nang tanongin ng abogado nyo. Sabihin nyo lang, kumpirma nyo. Your Honor, regarding po kasi sa bank transactions po, since I have unblocked cases po, I invoke my right against self-incrimination po. Hindi. Pinama lang ang tinatanong ko eh. Kasama ba yon sa kaso mo? Your Honor, yung pirma? meron po kasing bank documents po and meron po kasi akong unblocked cases po. Okay. Itong next, pirma mo ba to? Itong cheque dito, paki-show nga kung pirma niya. Sabihin nyo lang pirma nyo eh. Oo. Kung pirma nyo lang. Mr. Chair, I'm so sorry po. Since related po sa Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Sorry po talaga. Meron ba kayong biniling property sa Alphaland, Baguio? Your Honor, wala po. 2021. Hindi po natuloy. Hindi natuloy. Pinangalan nyo sa isang nagngangalang Ann Jaime. Totoo hindi? Hindi po natuloy. Totoo ba hindi na pinangalan mo sa isang nagngangalang Ann Jaime? Whether Hindi natuloy o hindi, pero pinangalan mo sa nangangalang Ann Jaime. Hindi po. Pagkatapos po niyan, the Alphaland Management agreed to have the property of Alice Goo transferred from her name to the corporation. Yung pang ginawa nyo. Inaprubahan po ito ng chairman, ng assistant vice chairman. Your Honor, ano pong corporation po? Hindi, sa'yo. Property mo eh. Opo, pero ano pong corporation po? Alphaland. Opo, pero from, ano pong name po, Your Honor? Alphaland po, hindi po natuloy Bago ko magbigay yung pangalan, sabihin mo muna sa akin kung may property ka doon. Hindi po natuloy po yung property po, Your Pero Honor. nagbayad ka ng down payment. Opo, may down payment po ako binayaran. Hindi lang po natuloy. At cheque ang binayad mo. Opo. Okay. Meron akong copy ng cheque dito. Pakitingin nga kung ito pirma mo. Ito ang pirma mo. Kasi kung iyong ani namin na ito'y binayaran mo ng 23,800,000 pesos, yun po yung cheque nyo. Totoo ba hindi? Your Honor, about po sa bank transactions po, Hindi na kasama sa case mo to eh. Opo, pero may unlock case po kasi final po sa akin. Hindi kasama sa case mo ito. Opo, pero... Isasama natin pagkatapos. Opo, pero lahat po kasi teka ng muna. bank transactions po sinama po nila. Hindi pa kasama ito. Ngayon lang to, hindi pa kasama ito. Kaya hindi po pwedeng sabihin right to self-incrimination. Your Honor... Kahit tanungin mo sa abogado mo, hindi pa kasama sa kaso mo to eh. Your Honor, lahat po ng banks ko po... Nagbayad ka ba ng down payment sa Alphaland
na ang pangalan Alpalan Baguio Mountain Log Homer Incorporated na 23,800,000 pesos, 800,000. Your Honor, lahat po kasi ng personal banks ko po ay may kaso po ako ng AMLAC Hindi pa po. nga kasama ito sa AMLAC. Kasama po Isasama pa lang natin. Oo. Ito, pakita niyo nga yung pirma. Hindi pa kasama ito eh. Kaya pwede mo akong sagutin dito. Ikaw naman, no? Your Honor, yung lahat po kasi ng banks po, sinama po ng AMLAC. Kaya I invoke my right against self-incrimination Your po. Honor, andyan ba yung AMLAC? I would like to find out, Mr. Chair, kasama ba itong kanyang down payment sa Alpha Land Baguio Mountain na 23,800,000? Is this included in your AMLA investigation and cases that you have filed against Miss Alice Goo? Is this included? Not yet. Magandang hapon po, Your Honor. Yes. With respect to the bank accounts, we have filed a money laundering complaint, Your Honor. And the bank accounts mentioned therein, I can disclose the same. But I am not sure which bank Your Honor is referring Can to. I show you? Can I show you the? Can I show you the check? And please, tell me if this is included in your AMLA investigation and included in the case against Miss Alice Goo. Hindi, baka yung bank account eh. Kasi meron tayong bank account na certain transaction. BDO 803. Before the, let me acknowledge the presence of Congressman Roberto Pingping Uy from, and Congressman Lordan Suan. Hindi, pero yung account number kasama. Sir. Mr. Chairman. Sir, if I may. That check refers to BDO account number 57 4801 8003, Your Honor. And we have filed a money laundering complaint against Ms. Alice Goo, but the money laundering complaint pertains to the payment to the Tarelco, Your Honor. Yeah, but this, As regards therefore, this is not included. Not yet, Your Honor. Okay, yon. Hindi pa included eh. Kaya hindi pa to kasama sa kaso. And I would like to refer this now to AMLAC na isama kasi gusto ni Miss Alice Goo isama eh. Okay? Ito ba, ang tinatanong ko, ito ba'y pirma nyo? Pirma nyo ba ito? Your Honor, Sinabi mo na ito cheque mo. Sinabi mo na ikaw nagbayad ng down payment. Ito, nakalagay yung cheque, Alice Leal Goo, BDO, Tarlac, Concepcion Branch. Your Honor, can I consult my lawyer po? Thank you po. Oh. Sorry. Sige. Your Honor, please allow me to explain. Since isasama nyo na nga daw po siya Hindi kaso, pa nga kasama. Ikaw Opo. naman, no? Kaya Opo. tinatanong kita ngayon. Tinatanong kita ngayon, hindi pa kasama eh. Hindi pa kasama. Tinatanong ko lang sa'yo kung ito ay pirma mo. Yun lang. Opo, Your Honor. Ang explain po sa akin ng lawyer, ang right ko daw po ay I have right to refuse to answer po dahil pagka sinama na daw po yan, sa susunod po, it might incriminate myself po.
Well, ibig sabihin, well, anyway, Mr. Chair, kahit na hindi identify, sinabi na niya man dito na check niya ito eh. Sinabi niya, nakalagay po Alice Leal Goo. Sinabi niya to, na check mo to at binayad mo ito. So, right now, Mr. Chair, I would like the AMLAC to get this evidence and to include this in your investigation and the charges filed against Ms. Alice Goo. Mr. Chair. AMLAC? Yes, sir, we'll do po. We'll include that in our investigation, and that is highly appreciated, sir. And please also find out if the transaction between Alpha Land has been actually finished, no? I've been fulfilled, Mr. Chair. Yes, Your Honor, we will look into whether that contract has been consummated, Your Honor. Isa lang pong tanong, Mr. Chair. Ilang beses kayong nagkita at nagkausap ni Miss Cassandra Ong, Miss Alice? Your Honor, hindi ko po maalala yung exact number po kung ilang beses po kami nagkita po. 3 beses ba? 4 na more beses? than naman po. More than. Opo, more 3, than naman. 4 na beses. More than 3, 4. More than 3 to 4 times. Nakita kayo at nagkausap. Opo. Okay. Nabanggit mo, Miss Cassie, na nakita kayo unang-una sa Malaysia at di pa kayo nakikita kahit kailan. Mr. Chair, wala po akong binabanggit na gano'n. Ang sabi ko po noong time na yon is nagkita po kami sa Malaysia. Nabanggit mo din na hindi mo masyadong kilala si Miss Alice Goo. Ang sabi ko po is kakilala ko po pero hindi ko po ka-close po, Mr. Chair. Okay. Kakilala mo pero hindi mo ka-close. Opo. Pero nakita kayo more than 4 times. Yes Pero po. hindi kayo close. Miss Goo, kayo po ba'y nagpunta ng Malaysia, dumaan kayo sa regular na flight? Your Honor, regarding that question po, I invoke my right against self-incrimination sa final po ng immigration po. Sorry po talaga. So, nag-file na ng immigration sa inyo? Opo. So, hindi mo pwedeng sabihin sa amin kung ikayo ay sumakay sa eroplano o nagbangka kayo puntang Malaysia. I invoke Tulad my ng ginawa right ni po. Sheila. I invoke my right against self-incrimination. Okay, nagkita po kayo ni Cassie doon sa Singapore, correct? Malaysia po. Sa Singapore, hindi na. Singapore, kung di pa ako nagkakamali, once. So, nakita po kayo sa Singapore, correct? Once po. Once. Noong sa Singapore, ay kasama niyo si Sheila, si Wesley, at si Cassie, at yung siyang nag-arrange ng hotel para sa inyo. Yung Zhang po, hindi ko po nakita po. Okay. Now, sinabi ni Kayo sa akin na wala kayong pinag-usapan. Hindi ba kayo nag-meeting doon sa Singapore? Nakakapagtaka naman na nakita kayo roon, hindi kayo nag-meeting. Hindi Anyway, po Mr. Chair, yun lang po ang aking tatanong. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante. The next to interpret, before that, regarding Hongshen Gaming Company, just for clarification lang po. Kanina nabanggit yung Hongsheng, and it was also mentioned that you made mention po that you did not recognize the signature that was on the contract that was shown between Hongshen and Baofu on the release agreement. Tama po ba yun? Can we flash the screen na lang po for reference? Ito po. You confirm po kanina, you said na hindi niyo po yun. Your Honor, I don't know about the lease agreement. However, the signature in front of me po, hindi ko po siya signature. Hindi po ganun ang pirma ko po. Okay. So, you mentioned that this is not your signature. Do you also confirm po that you were not involved in this? In this sense po? Kasi po, this is, after all, this is... Yeah, Your Honor, regarding Baofu, Hongsheng, Zunyu One, whatever, all the incorporations po, I invoke my right against self-incrimination dahil po sa dami na pong sinampa po sa akin na kaso. Sorry po talaga. No problem. Yung sa akin naman kasi, I just wanted to also put in,
put into light na rin po that if you say po that you don't have any involvement with this particular lease agreement, or at least to your knowledge, you did not sign this document since you mentioned na hindi po sa inyo yung signature po na ito. I would like, nagtataka kasi po ako na yung sa 2022, the GIS or General Information Sheet ng Hongshen, nakalagay po dito yung alternate email address po nito is baofu@gmail.com. And consequently naman din, sa 2022 GIS ng Baofu, nakalagay po dito sa alternate email address ay ang hongshengaming17@gmail.com, which is the official email address of Hongshen. So bali, nagkabaliktaran. Yung emails nila, official email nila, and yung alternate emails nila, the same. So, would you know how this happened po, Ma'am Alice? Your Honor, I have no idea po. Okay. In that case, would you also know na rin po on why the official mobile number and yung alternate mobile number ng Baofu at ng Hongshen ay magkaparehas din po? Your Honor, I have no idea po. So as a representative of Baofu Land Development, and sinabi niyo po kanina, you are an authorized representative, you were part of the Baofu Land Development Incorporated, pero sinasabi niyo po na hindi niyo po alam, based on the GIS, kung bakit yung alternate email addresses and yung contact details or numbers po magkaparehas sa dalawa? Your Honor, I have no idea about it po. Okay. Mr. Chair, this might also mean I don't know if it's the SEC, I don't know if it's our legal system, I don't know if it's our government agencies, pero something is wrong, something's amiss for two different corporations to enter into an agreement that are similar in contact, similar in addresses. Ultimo, email address, magkaparehas yung official and yung alternate, pati rin yung mobile number, magkaparehas na rin halos. So, Mr. Chair, I'd also like to just put that on record na rin, na both of these Mr. companies... Chair, point of order, Mr. Chair. Point of order lamang. Mr. Chair, point of order. What is the point of order? Pwede bang makinig lamang si Alice Go? Nakikipag-confer sa kanyang abogado while Congressman is talking eh. Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang. Hindi ka nakikinig eh. Kaya na tumatawa ka pa eh. Hindi ko alam kung nakaka-insulto ka eh. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante. So again, in summary na lang po, I'd just like to put on record na lang na yung alternate email address at yung official mobile number and alternate mobile number magkaparehas po sa dalawang corporations that went into an agreement to which Ms. Alice is a part of. Now, I'd like to move on. With regards to at least Zun Yuan that Congresswoman Jinky mentioned earlier, tama po ba na kayo po yung nag-issue ng business permit in favor sa Zun Yuan? Your Honor, tama po. Ako po yung nag-issue po ng business permit with the attachment po ng PAGCOR license po. And this was during June 27, 2023, if I'm not mistaken po, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So I'd like to also put on the next slide na rin, I'd like to highlight yung affidavit of undertaking that was executed by the president of Zun Yuan, na si Jamelyn Cruz. Now, yung binasa ko po ito, may nakasabi po dyan na hindi po kompleto yung mga document na sinubmit sa inyo and pending po siya. I'd just like to know lang po, in your capacity po as mayor at that time, ano yung mga cases or situations po na pinapayagan nyo yung nag-a-apply to, I mean, what are the grounds or situations where you would sign yung permit pero kahit na may pending documents pa yung nag-a-apply? Your Honor, regarding that po, I cannot exactly recall ano po yung naging pending documents po sa amin that time. Siguro po better po ipa-double check na lang din po ko po.
pero usually lang po, kasi marami naman siguro nag-a-apply din po sa inyo ng business permit as mayor po ng Banban. And usually, may iba naman siguro po, di ba, na cases din na nakikita mo na may incomplete documents. Tama po ba? Opo, Your Honor. Minsan siguro po, kung di po ako nagkakamali, baka under process po na zoning, may mga ganun po na cases po na nangyayari. And would you remember po kung ano po yung pending documents ng Zun Yuan Corporation at this time? Your Honor, I cannot remember the exact po talaga. Sorry po. No problem. Pero, Ms. Alice, yung Zun Yuan naman ay umupa din sa loob ng compound ng Baofu. Tama po ba? Your Honor, based on the documents po. Yes. And based on the documents, if I'd like to also redirect everyone to the screens, na meron nga naman tayong contract of lease with Zun Yuan and Baofu. No? So just to put into record na rin, na at least this one in particular, there was an approval for Zun Yuan's application. And even though incomplete yung documents na binigay, pinayagan na rin na mag-lease sa loob ng compound ng Baofu, which is also behind the Municipal Hall of Bamban. Can we go to the next slide po? Just to refresh everyone's memory as what was put into attention kanina with Deputy Speaker J.J. Suarez, na again, yung sa map natin, Baofu compound, less than 8 hectares, is right behind Bamban Municipal Hall. Now, I'd like to switch it up na muna. Medyo corporation is not really my strength, but I'd like to ask another line of questioning if it's okay with the chairman. Can we go to the next slide po? Now, regarding your inquiries, yung sa Senate hearing niyo po, there were a lot of questions that were asked regarding your escape, regarding po how you got to Indonesia, to Jakarta, and then back to the Philippines. And I'd just like to ask lang po, Ms. Alice, kilala niyo po ba yung kasama niyo po dyan na naka-black? Your Honor, medyo blurred po yung picture po. Hindi ko po alam po sino yung nasa picture po. Okay. So hindi niyo po kilala yung kasama niyo mismo yung sa pagdating niyo po sa Indonesia? Your Honor, hindi ko po kasing kita po yung face po. Okay. So, pero kasabay mo niyo, ma'am. So, okay, let me just jog na lang po yung memory. Sa picture na ito, kayong dalawa po yan ni Duan Ren Wu. Tama po ba? Your Honor, hindi ko talaga makita po yung face. Okay. Kasi... Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Acop, with the indulgence of Congressman Almario. Pwede po bang i-rephrase natin yung tanong? Sino po yung mga taong sumalubong sa iyo nung pumasok ka sa Indonesia? Mr. Chair, pumasok po kami na Indonesia. Ang sumalubong po sa amin si Cassie po. Sino? Cassie. Cassie O. Si Cassie. Opo. Pero dun sa litrato, may mga lalaki. Your Puro babae Honor, ba yun? Your Honor, hindi ko po alam doon sa... Hindi ko po kilala yung nasa picture. Blurred po yung picture. So, ibig mo sabihin, nag-iisa si Cassie na sumalubong sa inyo. Walang lalaking kasama. To be exact, hindi naman po siya sumalubong po sa amin sa airport. Sinong sumalubong sa iyo? Tinawagan lang po ni Wesley si Cassie nung nasa Malaysia po kami. Hindi mo sinasagot yung katanungan ko eh. Sino ang sumalubong sa iyo? Your Honor, wala pong sumalubong po sa amin pagdating So, po ng mag-isa ka? Malaysia. Tatlo po kami. Mag-isa ka na pumasok, walang sumalubong. Your Honor, hindi po ako mag-isa, tatlo po kami. And in Walang fact, sumalubong. Walang sumalubong po sa amin. Magaling kang magsinungaling talaga eh. Thank you, Mr. Chair. To pick up Thank na lang, you, Your Honor. thank you, Kong Acop. So to pick on that up, so sino po yung mga kasama niyo po during that time? Your Honor, regarding naman po dyan sa issue, I think I have immigration pending case po. I refused po to answer po. Okay, let me redirect na lang po this question to Ms. Cassie. Ms. Cassie, totoo po ba
or Mr. Chair, totoo po ba na kayo po yung sumalubong po kay Ms. Alice sa Indonesia? Regarding po dyan sa question, Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. Meron na po kasing harboring a fugitive po Okay. na case. So kahit na sinabi Pasensya po na ni po. Ms. Alice na ang katabi niya na si Ms. Cassie yung sumalubong sa kanya, she would still invoke her right on answering a simple na totoo ba na kayo yung sumalubong kay Ms. Alice sa airport. But okay, If never I mind. may, Your Honor, if I Yes, may, yes, sir. just a short interjection. Kasi, nabanggit kasi ni Alice na ikaw ang sumalubong. Pero binawi din niya, sinabi niya na hindi actually sumalubong. Pero nauna ka doon, no? Sa Indonesia. Is that in Indonesia, Alice? Yung dumadating kayo sa airport, sa Indonesia ba yun? Actually, yung nasa photo po, hindi ko po alam saan po yan. Saan ka sinalubong ni Cassie? Nakita ko po si Cassie sa Malaysia. So sa Malaysia yon. So nauna ka doon kaya sa kanila, Alice. Mr. Chair, regarding naman sa Malaysia, inaya lang po talaga ako ni Wesley. Kaya nga, no? So nauna tapos- kayo ni Wesley doon. Hindi po. Doon na po kami nagkita. So halos sabay kayong dumating sa Malaysia ni Alice tsaka ni Wesley. Opo, nagkaayaan po, Mr. Chair. Nagkaayaan kayo sa Malaysia? Inaya po ako ni Wesley Go papuntang Malaysia. Pero, opo. Okay, sige. Thank you. Please proceed, Congressman Mario. Thank you. Thank you. So, just to put na lang siguro on record again, and can we please flash it back again, yung picture po sa airport. In the picture po, nakalagay po diyan na it is identified as Duan Ren Wu. Nandun po nakasama po ni Miss Alice Go sa isang airport po sa Indonesia. And I'd just like to ask Miss Alice, kilala mo po ba siya? Si Duan Ren Wu in person lang po? Your Honor, doon sa photo po, hindi ko po alam kung sino po nasa photo, pero doon sa tao po na tinatanong niyo po sa akin, kilala ko po siya. Paano mo po ba siya nakilala? Nakilala ko po si Duan Ren Wu bilang ninong po ni Cassie. Sinama po ni Cassie minsan sa Bamban. Okay. So, usually nakikita niyo siya na pumupunta po siya sa Banban. Nakilala ko po siya dahil pinakilala po ni Cassie na ninong po niya at nakasama po ni Cassie sa Bamban sa amin. Okay. And this same Duan Ren Wu, may nicknames po ba siyang alam niyo po? Your Honor, wala po. Okay. So, yung pangalan po na Big Boss na tinatawag po sa kanya, alam niyo po ba 'yon? Hindi. Your Honor, hindi po. How about as a Whirlwind Corporation executive? Kilala niyo po ba na isa po siyang executive sa Whirlwind Corporation? Your Honor, opo, kilala po Okay. namin isa po siyang whirlwind. And alam niyo po rin ba na siya po ay isang fugitive din po ng China? Your Honor, hindi po. Okay. Kasi there were reports during the Senate hearing na lumabas na si Big Boss, Duan Ren Wu, isang fugitive po siya sa China. And I think if I'm not mistaken po, Ma'am Cassie, kayo po yung di ba, when the question of his being a godfather sa inyo was raised, di ba, yun din po yung na-establish po na connection. Tama po ba? Okay. So, I'd like to bring everyone's attention to the next slide naman po. Kasi in the Articles of Incorporation, sa isang korporasyon, ang Fujian Sheng Amoy Real Estate Group, may nakalagay na Duan Ren Wu dyan. And itong Duan Ren Wu, siya po mismo yung kasama nyo rin po sa Indonesia. Tama po ba? Akin po. Your Honor, opo, nakasama po namin siya sa Indonesia. Okay. And can we go to the next slide? Yung, sa pagkakaalam niyo po, tama po ba na taga St. Kitts or Kittitian or Nevisian po ba itong CES po, Miss Alice? Your Honor, hindi po. So, pero sa pagkakaalam mo, Chinese national po siya. Your Honor, opo. Okay. So, nakalagay dito si Duan Wu, isang Kittitian or Nevisian na nakatira sa New Forest Park Resort,
Poinsettia Avenue, Pampang, Angeles City, Pampanga. So, pero, Ms. Alice, do you confirm po na hindi po Pilipino si Duan Ren Wu? Your Honor, nakausap ko po siya sa Chinese language. So, Okay. I believe po, hindi po talaga siya Filipino. Okay. Pero alam niyo po ba kung saan po siya galing din sa China? Anong province din po siya galing? Your Honor, hindi po. So, to put it on record na lang po, on research na rin po, si Duaren Wu, galing din po siya sa Fujian, China. So, add also to Kong Jinki's addition din po kanina. Now, you mentioned po, Mr. Chair, na palaging bumibisita po si Mr. Duaren Wu. Ilang beses po ba kayo nag-uusap? Usually, like let's say in 1 month, ilang beses ba kayo nagkikita or nag-uusap? Your Honor, hindi po kami nag-uusap ng kami lang. Usually, pag pumunta po si Cassie sa amin, kasama po ni Cassie. Mga ilang beses din po yun ba sa isang buwan? On an average lang po? 5, 10? Wala naman po, wala naman ganun. Pag pumunta lang po si Cassie, nakakasama po niya. Yun lang po, Your Honor. So mga once a month siguro, mga ganon, I guess? Opo, mga ganun po. Basta pag pumunta lang po si Cassie. Okay. So every time na pumupunta si Cassie, kasama po niya si Duaren Wu, and doon po kayo nagkakausap din po? Your Honor, not all the time po. Okay. Pero kung nagkakausap kayo, ano po ba yung mga pinag-uusapan ninyo ni Mr. Duaren Wu? Your Honor, na-mention po niya sa akin before na gusto po niya mag-invest po ng solar sa Bamban. Solar? Opo. Okay. And kung solar yung pinag-usapan ninyo, paano nangyari po na siya rin po yung nakasama ninyo sa Indonesia? Your Honor, hindi ko po expect na makakasama po namin siya sa Indonesia. Ine-expect lang namin doon si Cassie. Okay. And di ba sabi niyo po, 3 po kayong pumunta? Tama po ba yun? Ako, si Sheila, at si Wesley po. Okay. So, hindi mo kasama si Duaren Wu papunta sa Indonesia? Hindi po. So, doon kayo nagkasalubong mismo? Saan po nagkasalubong? Indonesia. Sa Indonesia? Hindi po namin kasama po sa Indonesia. Malaysia? Malaysia ba? Sa Malaysia kayo nagkasalubong? Sa Malaysia po, hindi po sa lubong. Sa Malaysia, nakita-kita na lang po kami nila Cassie sa Malaysia. Kasama na si Duaren Wu? Opo, kasama po ni Cassie si Duaren Wu. Okay. Thank you for the clarification po. Okay. And again, so sabi niyo po kanina, di ba? Nakakilala kayo through Cassie Ong. Now, I'd just like to also confirm po, kanina sabi niyo po ni Cassie Ong, and I'd like to redirect this question po to Ma'am Cassie. Ma'am Cassie, tama no na boyfriend niyo po si Wesley? Yes po, Mr. Chair. Na-curious ako kasi inopen kanina ni Chair Ace Gano'n na ba kayo katagal? Gano'n na ba kayo katagal ni Wesley? Pwede bang malaman ni Miss Alice? Or Medyo matagal na rin po. medyo matagal na? Opo. Years na po? Yes po. Okay. Sana all years yung yung abot din ng relationship. Pero, okay. I just wanted to reconfirm lang, kasi nga, of course, to establish lang din the closeness, no, nila Ma'am Cassie, nila Wesley, tsaka ni Ma'am Alice din. Na sa pagkakatingin din natin, because of how close the family is, we can also determine din po na very close-knit din po silang lahat, no? So, marami din po kayo nalalaman siguro sa isa't isa. And that's why I just wanted to bring that out lang po into light. Now, okay, let's go back muna to Malaysia. So again, i-confirm ko lang po, kasama niyo po, magkakasama po kayo nila this is to Ma'am Alice po. Kasama niyo po si Wesley, tsaka si Sheila, tsaka si Cassie nung sa papuntang Malaysia? Or si Cassie yung sumalubong sa inyo sa Malaysia? Your Honor, pumunta po kami 3 sa Malaysia. Pagdating po namin, nagkita-kita na lang po kami nila Cassie. Hindi po si Cassie ang nagsumalubong po sa amin. Okay. So, yung kanina po, let me get this straight. So, 3 kayong pumunta ng Malaysia, tama?
Wesley and si Sheila? Opo, Wesley, Sheila at ako po, Malaysia. Walang sumalubong sa inyo sa loob ng airport? Walang sumalubong po sa amin. And then nagkakitaan na lang kayo within Malaysia lang din nila Cassie and ni Duan Ren Wu. Tama po ba? Si Cassie po una po namin nakita. And then afterwards, si Duan Ren Wu na po. Opo. Sino pa ba yung mga makasama ninyo? Sino ba yung mga na-meet ninyo din doon sa Malaysia, if you allow me to ask? Regarding po dun sa Malaysia issue po, since may file na po sa akin na immigration po, I invoke my right to disclose na rin po ng mga informations po. Okay. Pero tama po ba na after this one, sumabay kayo, lumabas ng barko at pumasok ng Malaysia? For that question po, I invoke my right against self-incrimination po. You will May not- file na po kasi sa akin sa immigration po for that. Okay. Can we show muna po the passport stamps on the screen? Kasi dito po sa screen natin, next po. Next picture po. Based on the stamps ni Sheila, kayo po ay pumasok sa Kuala Lumpur noong 18th of July, 2024. Tama po ba? Ms. Alice? Your Honor, regarding po dyan, I invoke my right against self-incrimination po. May na-file na po kasi sa akin cases po ng immigration for that po. So you also don't confirm na lumapag kayo sa Xianben na or Sabah, Malaysia? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination po. So sinasabi niyo po na nagsisinungaling si Sheila nung sinabi niya na yung entry point ninyo ay nasa Sabah. Tama po ba yun? Your Honor, lahat po kasi ng isasagot ko po dito may use against me in the court. Kaya I invoke my right against self-incrimination po. Can we show the stamps again, please? Kasi upon confirmation, sabi ng Malaysian authorities, this is not, hindi po ito yung tatak ng stamp kapag pumasok kayo sa Sabah. In short, peke yung stamp na ginamit dito. So, I find it very difficult to make sense out of this, Mr. Chair. Kasi kung hindi nga doon pumasok, tapos peke naman yung stamp, saan ba kayo pumasok talaga, Ms. Alice? Your Honor, Malaysia po yung pinuntahan po namin. And the rest po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Kindly wrap up, Congressman Albano. Yes, Mr. Chair. Maybe na lang to sum up na lang, Mr. Chair. I think there are some inconsistencies na naman, no? And it's so difficult na rin kasi nga, as a public servant, we always would hope na rin na si Ms. Alice, as a public servant before, would also do a service na rin to the public by also telling na lang the truth so that we can also lay this to rest. Nakakapagod for all of us, for the Senate, for you din po, Ms. Alice, we can understand, no, sa inyo ni Ms. Cassie, tsaka ni Ms. Baterna, na these hearings will keep on going. And we hope na lang po na at least just a little bit of honesty to help us also put this case to a close na rin, no? Pero, Mr. Chair, I'd also like to just additionally manifest na in the search of truth, no, that we also enjoin the public na rin to also go through the correct processes. Sa ginagawa natin dito sa Quadcom, marami naman mga kababayan natin nanonood. And we hope na rin na we are able to communicate, no, kung ano ba talaga yung nangyayari dito sa ating bansa, what are the things that we have unearthed already, yung sa mga operations natin sa POGO and the different other issues that are being tackled here in the Quadcom. Mr. Chair, I'd also like to add na rin that this will also be a precedent of the improvement na rin of our regulations for the ingress and egress of our nationals, of our visitors na rin, no, through the intervention po of our Bureau of Immigration and other relevant agencies in aid of legislation. So, Mr. Chair, again, thank you for the opportunity. I'd like to submit na rin po. Thank you. Mr. Chair?
Thank you, Congressman Almario. Yes, Congressman Rog? Mr. Chair, just a very short interjection in relation to some questions raised by Congressman Almario. Okay, please make it short. Yes, just 2 lines, Mr. Chair. Mr. Chair, unang katanungan lang po, just to clarify, kay Ms. Ong, na itanong po kanina ni Congressman Almario yung inyong relasyon kay Brother Guo, Wesley Guo. Ilang years po ba ito? Yung together po. Yes. On-off po kasi. Yeah. Kailan niyo po siya nakilala? (2020, 2021? 2020 or 21. And yung simula ng on-off nyo, mga kailan po yun? Mga ganun din po. So, shortly after nakilala mo si Wesley Guo, on na kayo and off? Around 2020 or 2021. So, latter part of 2020 malamang po. Something like, hindi ko po Something maalala yung exact date po eh. Okay, Or thank you. exact year. Thank you. I'm sorry. Mr. Chair, I'd like to direct the question also to Ms. Guo. Ms. Guo, kanina po nabanggit po na minsan po ay nakakausap po ninyo si Mr. Duan Wenwu, and you mentioned the Chinese language. Could you clarify po if this is Mandarin or Hokkien? Your Honor, Mandarin po. Mandarin. Mandarin po. Pero kayo po are able to speak also Hokkien? Yes po. Read and write? Speak po. Speak lang po, no write. And with Mandarin, read and write or just only speak? Speak. A little read po. A little read. Okay. Yun lang po. Thank you very much, Mr. Chair, for the indulgence. Mr. Chair? I'm sorry. You're done. Thank you.